Ano lang. Ganun. The child has been given, the King of our freedom. Sing for the light has come. This is Christmas. Come and adore Him and bring gifts before Him. Joy to the world, worship the Son. This is Christmas. This is Jesus, Emmanuel. Here with us, tell all the world we have a Savior. We have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior. We have a Savior. Sing with the angels and lift up your voices. Join in the song of hope. This is Christmas. This is Jesus, Emmanuel. He with us, tell all the world we have a Savior. We have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior. We have a Savior. His love will reign forever. 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 This is Jesus, Emmanuel. He with us, tell all the world we have a Savior. We have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior. We have a Savior. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Awitin po natin ang
Joy to the World para po sa ating opening hymn. Tayo manalangin. Most precious in heaven, Heavenly Father, we gather once again to praise you and to glorify your name. Lord, maraming salamat po sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Salamat po sa patuloy na paggabay at pag-iingat mo po sa amin. Panginoon, minsan pa kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng amin pong mga kasalanan, sa amin pong mga pagsalangsang, at sa lahat po ng amin pong mga pagkukulang. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin na magbabahagi ng mga salita sa gabing ito, Panginoon. Puspusin mo po siya ng banal na espiritu at maging kami po, Panginoon, na makikinig. Panginoon, ang mga salitang ito na amin pong mapapakinggan ay nawa ito ay maging ilaw ng amin pong daraanan at kalakasan po namin sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pakinggan po natin ang pagbasa ng banal na kasulatan na maging batayan po ng ibabahagi ng ating preacher ngayong gabi. Brother Marlon, thank you po. Thank you po, Sis Marites. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay ako po sa Lucas 2, 8 hanggang 20 po. Yun po ang sinasabi. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo, na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Bigla nilang nakita kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan.
Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, "Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon." Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng anghel. Mga kapatid, this is the word of God. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Purihin po ang Panginoon mga kapatid sa gabing ito Amen. na ipinagkaloob niya sa atin upang tayo po ay muli ay makapagtipon online and virtually sa atin pong simbang gabi. Papasalamat din tayo sa pagtugon ng atin pong isa sa ating mga kapatid na magsasalita ngayong gabi. Siya po ang atin pong kasalukuyang presidente ng United Methodist Men, Israel, at siya rin po ay isa sa mga aktibong sumusuporta sa gawain po ng ating iglesia, 10 po ng kanya pong pamilya. So, pakinggan po natin ang mensahe ng buhay, mensahe ng Pasko mula sa atin pong kapatid na si Brother Marlon Kaisip, taga-Kwan po siya, Bungabon, Nueva Ecija. Brother Marlon? Thank you po, Pastor. Magandang gabi po mga kapatid. Mga kapatid, muli po ako na bumabati po sa inyo ng advance Merry Christmas. Ang ating pong mga characters ngayon sa gabing ito, sa ating pag-aaralan ay ang buhay po ng mga pastol. At ang anghel po at si Maria at si Jose po. Lalong-lalo na po ang ating Panginoong Hesus. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Lord, purihin ka Panginoon sa gabing ito. Nawa Panginoon na samahan mo Panginoon, kami Panginoon. At ganoon din Panginoon, manguna kayo Panginoon sa anak niyong gagamitin, O Father God, upang Panginoon ang aming mga pag-aaral ng Panginoon ay aming mas lalong maunawaan, Father God. Lord, salamat Panginoon sa buhay Panginoon ng aming mga kapatid, lalong-lalo na Panginoon ang suporta ng aming pastor, O Father God. Lord, salamat din Panginoon na nakapagdaos kami Panginoon ng simbang gabi kahit na Panginoon sa online lamang, O Father God. Nawa Panginoon, maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, O Lord God. Samahan niyo kami Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, sabi po dito po sa ating pag-aaralan, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Kapag po ba mga kapatid na didinig po natin ng salitang pastol, ano po ba ang pumapasok po sa ating isipan? Kung magbabalik tanaw po tayo mga kapatid nung mga panahon na iyon, kung atin pong malalaman, ang buhay po ng mga pastol ay napakahirap po. Nagtatrabaho po sila ng 7 times a week. Wala po silang day off mga kapatid. Na patuloy po silang nag-aalaga po ng kanilang mga hayop.
Sabi nga po, 7 times a week taking off their flocks. Kaya po hindi na po sila nakakatupad po sa panahon po ng Sabat. Hindi po sila nakakasamba. At dahil dito, bumababa po ang tingin po sa kanila ng mga punong pari ng Hudyo po. At saka po ang mga tao na dahil iniisip po nila ang ganitong trabaho ay hindi po kinakailangan ng ng malaking abilidad at kadalasan ito po ay inaatang lamang sa mga bata. Pero kung muli po nating tatanawin po ang kasaysayan po, di po ba ang sino-sino po ba yung mga pastol po na nabanggit sa Bible po, hindi po ba una na po diyan si Abraham, si Moises, at ganoon din po ang Haring David na mismong binasbasan pa po ni Propeta Samuel ng upang po siya ang maging hari po ng Israel. Siya po ang napili ng Diyos upang pong sumunod po na hari. At sila din po ay tinatawag po na heroes of the faith. Sabi nga po dito sa verse 9, lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluluhatian ng Panginoon. Gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Mga kapatid, napansin po ba natin na ang palagi pong ginagamit ng ating Panginoon Diyos ang mga anghel upang po magbigay po ng mensahe. Gaya na lamang po nung pong di po ba po si Maria, po sila, ginamit po ng Panginoon Diyos si Gabriel po, ang anghel na si Gabriel. Nagpakita kay Maria na siya ang magiging ina ni Jesus. Makikita po natin yan sa Lucas 1:26 hanggang 30 po. Gayon din po si Jose, di po ba nagpakita din po sa kanya ang isang anghel sa panaginip at sinabi sa kanya na dahil nga po nagdadalawang isip si Jose na napakasalan si Maria. Dahil si Jose ay isang matuwid na tao. Kaya po ang naisip ni Jose ay hiwalayan si Maria. Kaya po ang sinabi po sa kanya ng anghel, ang sanggol ni Maria ay anak ng Diyos. Ano pa po ang sinasabi po dito? Yung po sa nakakasilaw na kaluluhatian ng Panginoon. At dahil dito, natakot po yung mga pastol. Gayon na lamang ang sabi ko, gayon na lamang ang pagkatakot ng mga pastol. Pero po, dahil po sa patuloy po na kagalakan po, kaya po ang sabi po rin sa Bertin, ngunit ano pa po ang sinabi sa kanila ng anghel? Dahil sila po'y natatakot, huwag kayong matakot. Sabi niya, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo. Nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sa kabila po ng katakutan natin minsan po, hindi natin naunawaan na ang simpleng pagsunod ay magdudulot sa atin ng malaking kagalakan. Gaya na lamang po ng mga pastol na ito, mula sa pagkatakot papuntang kagalakan. Bakit po napunta po sa kagalakan? Sabi po dito sa verse 11, isinilang ngayon. Sabi na, isinilang ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Sino daw po yan? Ang Kristong Panginoon ang sabi sa kanila ng anghel ng Panginoon. Hindi po ba tayo mga kapatid na kung tayo tinatawag na mga Kristiyano, nakabasa po tayo ng mga talatang ito, di po ba lubusan din po ang ating kagalakan? What's more pa po kaya itong mga po ito, ang mga pastol po na ito mga kapatid, hindi po ba?
Kaya nga po, para po matupad ang propesiya, ay binigyan po sila ng ano, ng palatandaan ng anghel. Ang sabi po sa kanila, ang sinabi sa kanila na palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Pagkasilang pagkasilang ng Diyos ng anak ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito po sa isang sabsaban po pinanganak ang ating Panginoon, samantalang po siya po ay anak ng Diyos. At hindi lang po yun, tinatawag din po siyang hari ng mga hari. Pero subalit po, hindi po siya nakaranas na ipanganak sa marangyang lugar. Hindi po siya ipinanganak sa kaharian, sa kabila ng siya ay hari ng mga hari. Hindi din po siya pinanganak sa isang ospital o nakatrato siya ng espesyal. Sa kabila po na siya po ay isang Diyos, siya ay isang anak ng ating Ama na nasa langit. Napakapayak po ng pagkakasilang ng ating Panginoon. Napaka-humble po mga kapatid. Kaya nga po sabi po sa bigla na lang nilang nakita, sabi po dito sa may verse 13, bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng anghel sa kalangitan. Ano po ba mga kapatid ang makukuha natin dito sa isang hukbo na ito? Noong po panahon po kasi mga kapatid ng Roman Empire, ang isang hukbo ay kinabibilangan po yan ng, sabi po nila, nasa 10,000 soldier daw po. Ganun po kadami ang anghel na nagpupuri. Kaya nga po, ang sinabi dito, sabi niya, nagpupuri sa kalagitnaan, sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya nga po, nang makaalis ang mga anghel, pabalik sa langit, ano po ang ginawa nila? Sila ay nag-usap-usap at ang sabi nila, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, ano po kaya ang makukuha natin dito, may application natin sa pangyayaring ito? Nakita po natin sa mga pastol, sa kabila ng kanilang kabisihan, they left the flocks and go to the baby na sinasabi ang anghel ng Panginoon. Mga kapatid, sinabi na tayo din, sa kabila ng ating kabisihan, tayo din po ay tinatawag po ng ating Panginoon. Minsan po, binabaliwala po natin ito, ang pagtawag po sa atin ng ating Panginoon. Minsan po mga kapatid, ginagamit po dito yung ating mga kaibigan, kapatid, pamilya, o kapitbahay, o yung mga nagpo-post man lang po sa Facebook. Di po ba nag-aano po sila ng magandang balita? Pero ano po minsan ang ginagawa po natin, nire-reject po natin yun. Tandaan po natin mga kapatid, kung ang Panginoong Diyos Ama na nasa langit, hindi niya po pinabukas po yung paghatid po ng balita sa kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus. Gayon din po ang mga anghel, hindi po ba, na nagsabi sa mga pastol, at ang mga pastol din po na hindi po rin nila walang bahala ang balita ng anghel.
Kaya nga po, kung makikita po natin, sabi po nila, gayon din ang mga pastol na isinasalaysay ang tungkol sa sanggol na ibinalita ng anghel ng Panginoon. Gaya po ni Maria, pinagbulay-bulayan din po sana natin ang pangyayaring ito. Nawa sila din po isilang sa ating puso't isipan ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Ibahagi din natin ito sa ang ating mga kaalaman. Hindi lamang po natin dapat ito na itago. Hindi po sapat na nadinig lang natin ang mga bagay na ito. At gaya din ng mga anghel at mga pastol na magpupuri tayo para sa Diyos. Mga kapatid, ang tunay na diwa ng Pasko ay malaking malaking kagalakan sa lahat ng tao. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Diyos, namin salamat po sa kaunawaan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa tunay na kagalakan dahil sa pagsilang ng sanggol ng aming tagapagligtas. Sa amin ang kagalakan sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sa mga pastol na ito. Mga kapatid, salamat din po sa Panginoon dahil po patuloy po tayo na binigyan ng pagkakataon. Lord, purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa nabasa po namin at naunawaan namin ang kahulugan ng Pasko. Hindi sa mga material na bagay, kundi meron po kaming isang Jesus sa aming mga buhay. Ang Jesus po na ito, Panginoon, na inyong binigay sa amin, ang isang pinakamagandang regalo na natanggap namin sa buong Pasko, O Lord God. Lord, nawa, Panginoon, mapagbulay-bulayan din namin, Panginoon, ang sakripisyo, Panginoon, ng inyong anak na si Jesus, O Lord God. Lord, sa Paskong ito, nawa, Panginoon, patuloy namin, Panginoon, maramdaman, Panginoon, hindi, Panginoon, sa mga material na bagay, O Lord God, kundi nararamdaman namin, Panginoon, na kasama namin kayo, O Lord God. Na palagi kayo, Panginoon, na isinisilang, O Lord God, sa aming mga puso, Lord Father God. Lord, itinataas po namin ang inyong pangalan, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Naka-mute po kayo, Sister Tess. Purihin ang Diyos sa masaganang mensahe ng buhay na atin pong natanggap sa pamamagitan po ng ating preacher, si Brother Marlon Kaisip. Ngayon po, pakinggan po natin ang closing hymn. It came upon the midnight clear. Wala. Sorry po, nawala. Nabura. Silent night po. Silent night. Yung ko nakasulat. Thank you po. Silent night, holy night, oh
birth. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, tunay nga po o Diyos na Ikaw ang Diyos na tumitingin, hindi sa katangian ng mga tao, Panginoon. Hindi sa status namin, Panginoon, sa lipunan, kundi nakatingin ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, sa mensahe mo ngayong gabi, Panginoon, ay inyo pong ipinaalala sa amin na sa pagpili mo, Panginoon, ng iyong mga mensahero o tagapagdala ng mabuting balita, Panginoon. Tinignan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso at hindi ang kanilang kalagayan. Katulad, Panginoon, ng mga pastol na ito na iyong pinili na siyang nakaalam, Panginoon, ng mabuting balita mula sa mga mensahero mo, mula sa mga anghel na iyong nilikha. At nakita po namin, O Diyos, ang katapatan ng kanilang pananalig, O Diyos, sa mga pastol na ito sapagkat iniwan po nila ang kanilang mga kawan, iniwan po nila ang kanilang mga trabaho upang ikaw ay hanapin at upang makita at ma-witness, Panginoon, ang lugar ng iyong kapanganakan sa Bethlehem. At pagkatapos po nilang masaksihan, Panginoon, ang iyong kapanganakan sa isang sabsaban, sila po ay nagalak na palitan ng kagalakan ang kanilang pangangamba at takot. At napalitan, Panginoon, ng kapayapaan, O Diyos, ang kanilang mga kaguluhan sa kanilang mga pag-iisip, sapagkat sila po'y alipin ng ibang bayan sa panahon na iyon. Nagalak sila, Panginoon, at nagkaroon ng kapayapaan sapagkat nakilala nila at natagpuan po nila ang kanilang Mesyas at tagapagligtas. At pagkatapos po nilang mahanap at makita at makilala ang kanilang tagapagligtas na si Jesus, dali-dali po silang umuwi at ito po'y ibinahagi at ipinangaral din ang mensahe ng kaligtasan na kanila na pong naranasan doon sa presensya ng tagapagligtas sa Bethlehem sa kapanganakan ni Jesus. Panginoon, ganon din po sana kami sa panahon namin ngayon na maglaan din po kami ng panahon upang hanapin ka. Na maglaan din kami, Panginoon, ng panahon na ikaw ay paglingkuran at sambahin namin, O Diyos. Sapagkat kung saan nakatutok ang aming panahon, oras ng pinakamarami, iyon ang amin pong Diyos. Patawad po, Panginoon, sapagkat kung minsan nagiging Diyos namin ang pera, nagiging Diyos namin ang trabaho, wala na kaming panahon para sa iyo. Patawarin mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagpapaalala sa amin ngayong gabi ng pinakamahalagang kahulugan ng Pasko ay hindi ang yaman at hindi ang mga material na bagay sa mundong ito. Bagkus ang kahulugan ng Pasko ay pagkakaroon ng Kristo sa aming mga puso upang kami po'y mamuhay na isang pamilya
na may pag-iibigan, na may pagmamalasakitan, ng may pagpapatawaran upang magkaroon ng kapayapaan sa loob ng komunidad, sa loob ng pamilya, maging sa loob ng iglesia. Salamat Panginoon sa iyong anak na ginamit ngayong gabi, na siyang isang halimbawa Panginoon ng kanyang pamilya, na sila po ay nagkakaisa at buong pamilyang naglilingkod sa iyo. Sana po, ganun po sana lahat ng pamilya, sama-sama sa paglilingkod sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Panginoon, ganun din po o Diyos, pagpalain mo po ang kanyang buhay, ang kanyang trabaho. Ganun din po o Diyos, patuloy po siyang lumago sa pananampalataya. At patuloy mo siyang gawing pastol ng kanya pong pamilya. Ganun din po o Diyos, sa amin po bilang tagapakinig ng mensahe ngayong gabi, nawa o Diyos, dalhin din po namin ang mensaheng ito katulad ng mga pastol nung matagpuan nila si Jesus at makilala nila ang Panginoon. Kagalakan po nila na sila po'y humayo at ibinalita ang mabuting balita ng kaligtasan mula sa aming Mesyas na si Jesus. Ganon din sana, Panginoon, sa Kapaskuhang ito, ibahagi po namin ang karanasan naming si Jesus, ang tagapagligtas at Mesyas ng amin pong buhay. Nawa, Panginoon, ang katotohanan ito ay wag lang po naming sarilinin, bagkus bilang mga ama at ina ng aming mga tahanan, kami po ang mga pastol na pinili mo upang bahaginan ng mabuting balita ang aming mga supling, maging ang amin pong mga kapitbahay at ang aming mga kamag-anak at ang aming mga kaibigan. Salamat Panginoon sapagkat kami po'y minahal mo sa kabila na kami po ay nasa mababang kalagayan. Sa kabila, Panginoon, na kami po'y makasalanan. Subalit, ikaw na Diyos na nagkatawang tao, hinanap mo kami upang kami po'y iyong iligtas, upang kami po'y patawarin mo at palayain mo kami sa kapangyarihan ng kasalanan at kapangyarihan ng kamatayan. Salamat, Panginoon, sa iyong walang bayad na pagliligtas sa amin, sa iyong biyaya na nagligtas sa amin, sa buhay na walang hanggan, Panginoon, at ganon din po, O Diyos, sa katiyakan ng kaligtasan. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat, Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang sa aming mga panahon upang ika'y paglingkuran. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, Amen. mga kapatid. Yes. Magandang gabi po Amen. sa ating lahat. Bukas po ang atin pong ika-6 na simbang gabi, ang ating